Karamihan sa mga tao ngayon sa kasamaang palad ay hindi pa nakakabasa sa salita ng Diyos. Sa katunayan, kakaunti pa nga ang nakakabasa sa Biblia mismo. Kaya maraming tao ang hindi pa nakakaalam ng mabuting balita at may mga maling akala na ang Biblia ay puno ng mga pagkakamali at hindi na uugnay sa ating modernong panahon. Ang dyablo ay gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang ilayo tayo sa salita ng Diyos. Sasabihin niya kung ano ang kasinungalingan dahil siya ay ama ng kasinungalingan. Gagawa siya ng paraan para ilayo ka sa salita ng Diyos. Alamin natin kung paano niya ito ginagawa. Narito ang ilan sa mga kasinungalingang napapansin natin na pawang nakatuon sa pagsira ng tiwala sa salita ng Diyos. Narito ang 5 sa mga kasinungalingan ni Satanas tungkol sa Biblia. Number 1, sayang ang oras mo dito, huwag mo na itong basahin. Sinasabi ni Satanas na huwag mo itong babasahin dahil sayang ang oras mo. Sa mundong puno ng labis na nakatuon sa maraming kahirapan, tayo ay maaaring palaging maging busy sa iba't ibang mga gawain. Gusto ni Satanas na mamuhay tayo ng may kabigatan. Nais niya tayong maghirap sa mga araw na may mabigat na pasanin na nagiging sanhi para hindi tayo magbasa ng Biblia. Ngunit sa totoo lamang, kapag binigyan mo ng ilang minuto ng iyong oras ang pagbabasa ng Biblia, tutulungan niya tayong i-enjoy ang araw na relax, refresh at productive. Tiyak na hindi gusto ng Diyos na sumabak tayo sa buhay na may mga panggigipit at kahirapan, kaya't nag-aalok siya ng pagkakataong maupo sandali at magbasa ng ilang salita mula sa Kanya bago tayo magpatuloy sa pang-araw-araw. Kung matututunan lamang natin na maglaan ng ilang sandali upang buksan at magbasa ng Biblia at hilingin sa Diyos na ihayag ang Kanyang mga plano sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita, ang ating araw ay mas magiging mas maayos at kadalasan ay isang banal na kasulatan ang eksaktong kailangan natin sa araw-araw na hamon ng buhay. Sa Matthew chapter 11 verse 28, ang Diyos at ang Kanyang mga salita ay nagsasabing, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagod at nabibigatan, at kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. Number 2, hindi mo maiintindihan ang Biblia kaya wag mo na itong basahin. Sinasabi niyang hindi mo maiintindihan kaya wag mo na itong basahin. Siya ay nagsisinungaling. Kahit na ang isang bata ay makakaunawa sa banal na kasulatan, sinasabi mismo ng Biblia kung ano ang kailangan nating gawin para maunawaan ito. Ano man ang iyong pinagmulan, ang mensahe ng Biblia ay hindi naman napakahirap maintindihan. Manalangin ka para maintindihan mo ito dahil ang banal na espiritu ang tutulong na maunawaan mo ito. Sa Diyos ka magtiwala ng buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Ang sabi nga sa Biblia sa Santiago chapter 1 verse 5, kaya kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos dahil sagana siyang nagbibigay sa lahat at hindi nagdurusta. Sa tuwing magbabasa ka, kakausapin ka ng Diyos sa isang bagong sariwang paraan o maghahayag ng isang bagay na hindi mo nauunawaan. Satanas ay nag-o-overtime sa pagsisikap na pigilan tayo sa pagbabasa ng Biblia dahil ayaw niyang mahayag sa atin ng salita ng Diyos sapagkat ito ay isang kaba ng kayamanan, ng karunungan, pagtuturo, kaalaman, pampatibay loob at kagamitan para sa paglilingkod sa makalupang kaharian ng Diyos. Ang Biblia ay isang liham ng pag-ibig sa mga naniniwala sa Panginoong Jesucristo at isang espiritual na mapagkukunan para sa mga naghahanap nito. Number 3, may panganib sa Biblia. Baka isipin ng mga tao na ikaw ay nababaliw. Si Satanas ay nagsisinungaling. Ipapaisip niya sa'yo na sa pagbabasa mo ng Biblia, iisipin ng tao na ikaw ay maaaring mabaliw. Sinabi na kung masyado kang nasa Biblia ay mawawalan ka ng ugnayan sa katotohanan sa mundo o di kaya ay magiging kakaiba ka sa kapwa mo. Ngunit sa totoo lamang, kapag nagbabasa ka ng Biblia, ipapakilala sa iyo ang tagapagligtas, ituturo sa iyo ang tungkol sa kaligtasan at pakakainin ng iyong kaluluwa. Babaguhin ka ng Diyos tungkol sa katuwiran at buong pagkatao o maaaring kakaiba ka na sa iba dahil nakita mo ang kaliwanagan at nabago ang iyong pagkatao. Gagawin kang kakaiba at gagawin kang buo. Sinasabi nga sa awit, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. Taimtim ang pangako kung ang utos mo ay susundin, tutok din ko ang tuntuning inaral mo sa akin. Number 4, masyado kang abala saka mo na ito basahin. Sinasabi niya na wag mo na itong basahin dahil abala ka. Mababasa mo ito sa ibang pagkakataon kapag nakaramdam ka na ng espiritualidad, kapag marami kang oras, kapag mas matanda ka na kaya't okay lang na hindi mo na muna ito basahin ngayon. Siya ay nagsisinungaling. Hindi ka masyadong abala, tamad ka lang, o masyadong makamundo, masyadong hindi naniniwala o masyadong naliligaw. Ang maghintay hanggang sa ikaw ay makaramdam ng espiritual ay isang hangal na gawain at hindi ka dapat maniwala doon. Ang maghintay hanggang sa ikaw ay tumanda ay isang pakana ng kaaway.
Maraming tao ang nawalan na ng halaga o nawalan ng kakayahang basahin ng Biblia noong sila tumanda. Huwag mong hintayin, huwag hayaang mangyari ito sa iyo. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa at bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. Alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan at ang mga bituin na parang natatakpan ng makakapal na ulap. Number 5. Ang Biblia ay maraming pagkakamali at isinulat lamang ito ng tao. Sinasabi ni Satanas na may contradictory ang Biblia kaya wag mo nang basahin. Meron siyang kalahating katotohanan dito, ngunit nagsisinungaling pa rin siya dahil isinulat lamang ito ng tao. Ngunit ang katotohanan, ang Biblia ay walang pagkakamali sapagkat kinasihan ito ng Diyos. Isinulat man ito ng tao, ngunit sila ay may gabay ng banal na espiritu. Ito ay totoong salita ng Diyos, banal, inspirado at sapat sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Ito ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Hesukristo. Sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Tingnan mo na lamang, kahit na ang Biblia ay binubuo ng napakaraming aklat, isinulat sa 3 kontinente, sa 3 magkaibang salita, sa loob ng humigit kumulang 1,500 taon nang may 40 manunulat, ang Biblia ay nananatili pa rin nagkakaisa mula sa umpisa hanggang sa huli at wala itong pagkakasalungatan. Ang Biblia din ay may otoridad at kakaibang kapamahalaan at kapangyarihan. Ang otoridad ng Biblia ay nakita sa hindi mabilang na mga buhay na nabago dahil sa pagbabasa ng Biblia. Ang ganitong katangian ay mismong kaibahan ng Biblia sa lahat ng mga aklat. Isa lamang itong patunay sa banal na pinagmula ng mga salita. Kumilos ang Diyos sa mga tao at isinulat nila ang kanyang mga salita. Walang pag-aalinlangan na ang Biblia ay totoong salita ng Diyos at hindi ka dapat maloko ni Satanas sa kanyang mga kasinungalingan. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, mararamdaman mo ang presensya ng Diyos, ang banal na espiritu ay mahahayag. Bibigyan ka ng kakayahan ng Biblia upang paglingkuran ang Diyos. Tutulungan ka ng Biblia na malaman kung paano ka maliligtas sa iyong mga kasalanan at sa kaparusahan nito. Ang pagbubulay-bulay at pagsunod sa mga itinuturo ng Biblia ay isang susi ng katagumpayan sa iyong buhay. Tutulungan ka ng salita ng Diyos na makita ang iyong mga kasalanan at tutulungan ka nito na talikuran ng mga iyon. Gagabayan ka nito at tutulungan ka upang hindi masayang ang maraming taon sa iyong buhay sa mga bagay na panandalian at walang kabuluhan. Mga kapatid, sasabihin ng kaaway ang anumang naisin niya upang pigilan ka sa pagbabasa ng Biblia. Huwag hayaang malindang at lukuhin ka ng isang manluloko. Huwag hayaang maniwala ka sa mga kasinungalingan niya. Nalaman natin na ang Biblia ay totoong salita ng Diyos sa makatuwid. Kinakailangan natin itong pag-aralan, sundin at pagtiwalaan. Kung hindi natin tatanggapin ang Biblia na totoong salita ng Diyos, nangangahulugan lamang na hindi rin natin tinatanggap ang Diyos. Hanapin mo ito na parang ginto at hanapin mo ito na parang nakatagong kayamanan. Pagkatapos ay mauunawaan mo ang takot sa Panginoon at masusumpungan ang kalaman sa Diyos, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at pagkaunawa. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.